Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanpaman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. At ang magtatagumpay ay tatanggap ng mana. At ang nakakaalam ay ang nagbibigay at ang tumatanggap. Aking may iniibig na mga kapatid, ang taguri sa bawat isa sa inyo ay mga mananampalataya. At ganon din, ang taguri sa inyo ay mga mag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. At kung kayo'y mag-aaral o aking may iniibig na mga kapatid, dumadaan kayo sa pagsusulit na nanggagaling sa kaitaasan. At dito nga nasusukat o aking mga iniibig na mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsusulit, masusubukan kung gaano na kalawak at kalalim ang inyong natutunan sa loob ng paturuan ng diwa. Maraming karunungan ang inihatid sa inyo ng kaitaasan. Mga karunungan na nagbibigay kaangatan at kaunlaran ng inyong mga espiritu na lagi nang binabanggit ng mga kabatayaan o aking may iniibig na mga kapatid. At sa karunungan yan, alin kayang karunungan o aking may iniibig na mga kapatid ang maghatid sa inyo mga tahanan na magbibigay ng kapayapaan sa isang mag-anak. O aking may iniibig na mga kapatid. Ang mga karunungan ito na lagi nang ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo ay mga karunungang makikitaan kayo na tinatawag na kababaang loob o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa inyong natutunan sa loob ng patron ng diwa, masasabi na ninyo sa inyong mga sarili na kayo nagtataglay na ng kababaang loob, kaamuan o aking may iniibig na mga kapatid. Subalit likas sa tao, bagamat natutunan na niya ang maraming bagay sa loob ng patron ng diwa, ay nagtataglay pa rin siya ng kataasan ng kanyang kaakuan. Nariyan pa rin ang pagpipingkian ng katalinuhan ng mga marurunong sa mundong ibabaw. Kung kaya nga at aking may iniibig ng mga kapatid, nasasayang ang turo ng kaitaasan. O aking may iniibig na mga kapatid. Maraming halimbawa na mga tao na nakatitik sa santong kasulatan kung paano sila namuhay ng kanilang kapanahunan na ang karunungang taglay ay nagiging batas ng kanilang mga palad upang tapakan ang karapatan
ng mga tao. Nariyan isang Herodes, aking na iniibig ng mga kapatid. Isang magandang halimbawa ng kanyang karunungan ay kalakip ang kanyang kapangyarihan at lakas na nagmumula sa lupa. Aking may iniibig ng mga kapatid. Ito ngayon, ang inyong binabaka sa inyong pag-aaral sa loob ng Patron ng Diwa, ng mga mag-aaral sa loob ng Katurang Espiritismo ay kakitaan ng kababaang loob. Magandang ehemplo sa mga sumusunod sa inyong mga likuran. Kung kaya nga, aking may iniibig na mga kapatid, saksi kayo sa inyong kapaligiran, sa inyong mga nababalitaan, sa inyong nakikita aking may iniibig ng mga kapatid kung paano ginagamit ng tao ang kanyang lakas upang mapinsala sa kanyang kapwa. Ginagamit ng tao ang mahahayag na salita, mga salitang nanggagaling sa lupa na sana nakapagbibigay katitisuran sa inyong kapwa. Aking may iniibig na mga kapatid, mahaba na ang inyong nilakaran at tilakbayan sa mundong ibabaw. Busog na kayo sa karunungang makalangit, aking na iniibig ng mga kapatid. Nasa sa inyo ng mga palad ang mga biyayang tanda na kailanman hindi kayo hihiwalay sa tunay na puno ng ubas na walang ibang kundang dakilang Panginoon. Subalit, aking na iniibig ng mga kapatid, dumadating din sa inyong mga kalagayan ang panluluoy at panghihina ng inyong pananampalataya. Huwag nawang mangyari aking na iniibig ng mga kapatid sapagkat kayo ay mayroong tungkulin na pinagkatiwala sa inyong mga balikat, tungkulin na maging ilaw kayo ng sanglibutan ito. Maging biyaya kayo sa inyong pananalita na makakapukaw ng mga natutulog na kaisipan ng inyong kapwa. Maging susi kayo ng mga tao sa kadiliman upang makita nila ang kaliwanagan o aking may iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, kayo na mga narito, mapalad na umagang ito. Harinawa, ang mga tanda at patutuo ng kaitaasan ay huwag masayang sa inyo mga palad. Ang karunungang taglay ninyo, aking mga iniibig ng mga kapatid, ay karunungan nang natuto na sa loob ng Pato ng Diwa ay naroon na ang kababaang loob. Naroon na ang kaamuan at sigit sa lahat, ang pag-ibig na lagi nang binibitiwan ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo ay pag-ibig. Hindi lamang pag-ibig sa sarili, kundi pag-ibig hanggang doon sa kaaway o aking may iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ng santong kasalatan. Santiago 13, 14, 15. Akibata. Ito po yung sinasabi sa Santiago 13, 13, 14 to 15. Sino ang marunong at matalino sa inyo, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. 14. Ngunit kung kayo'y mayroong pampapait na paninibugho at pagkakakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. 15. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Maliwanag o aking may liibig na mga kapatid. At lagi hanapin ninyo ang karunungang nagmumula sa kaitaasan, sapagkat yan ang karunungang ang magdadala sa inyo sa pintuan ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan,
At ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu. Naway siyang managan at maghari sa mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, nagpakailan pa man. Paalam ang iyong kapatid. Sa isang pananampalataya, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang maghari sa bawat isa sa mapalad na araw na ito mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga pinakaiibig kong mga kapatid, patuloy kayong binibigyan ng tinapay ng dakilang Panginoon. Tinapay na siyang patuloy ngang magpapaunlad sa inyong mga espiritu. At ano nga ba ang pagkain na ito kung hindi ang kanyang katotohanan, ang kanyang mga salita, sapagkat ang bawat katotohanang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay isang ang pagkain sa ating mga espiritu. Isang ang biyaya sa atin sapagkat dito nga unti-unting nahuhubog ang kaisipan ng isang mag-aaral. Dito nga nagkakaroon ng landas ang inyong mga espiritu tungo nga sa liwanag at tungo nga sa katotohanan. Sapagkat aking mga iniibig kong mga kapatid, tayo ay napalilibutan nga ng kadiliman. Dito nga sa sanglibutan, tayo ay naglalakbay sa landas na kung saan marami ang siyang tutusok sa atin at magpapatumba sa bawat isa. Ngunit sino nga ba ang handang mag-angat muli sa bawat isa? Kung hindi ang dakilang Panginoon nga, na siyang patuloy na nagbibigay ng liwanag sa bawat isa. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naririto nga kayo sa paaralan ng dakilang Panginoon na may isang layunin at ito ang mag-aral. Ito ang matuto. At paano nga ba kayo matututo? Sa mga salita ba na inyong natututunan, ay masasabi nga natin na kayo'y tunay ngang natutunan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kung tunay nyo ang naunawaan ng isang pag-aaral, ay makikita nyo ito sa inyong mga paggalaw, sa inyong pagkilos dito nga sa sanglibutan na ito, sapagkat ang inyong natututunan ay makikita kung ano nga ang siyang ipinapakita ninyo sa inyong mga kapatid. Ano ang pinapakita ninyo sa inyong mga sarili? Aking mga iniibig ko mga kapatid. Naway, hindi mawala sa inyo ang pananampalataya sa dakilang Panginoon sapagkat ito lamang ang nag-iisang biyaya nananatili sa inyo. Sapagkat kayo ngay mapapalad, sapagkat kayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral na marami nga ang nagnanais, ngunit kayo ay nabigyan ng pagkakataon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kaya't gamitin nyo nga ang pagkakataon na ito nang mayroon ng katalinuhan at nang mayroon ngang pananampalataya sa dakilang Panginoon. Naway huwag ninyong pababayaan ang inyong pag-aaral sapagkat ito nga ang siyang magiging tulay ninyo tungo nga sa tahanan ng dakilang Panginoon at tungo nga sa liwanag. Tungo sa kapayapaan na siyang ninanais ng bawat isa. Ang kapayapaan at ang kasiyahan na siyang kailanman hindi makikita dito sa sanglibutan. Gaano man katagal ang inyong paglalakbay, ang tunay na pag-ibig, ang tunay
na kapayapaan ay madarama lamang sa tahanan ng dakilang Panginoon. Ang tunay na pag-ibig na siyang makikita sa dakilang Panginoon sapagkat ibinigay niya nga ang bahagi niya sa bawat isa. Ang bahagi na kailanman nga'y magiging pagkakataon ng bawat isa nang sa gayon. Mas sumunlad pa nga ang kanilang pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't magsimula nga kayo sapagkat hindi pa nga natatapos ang inyong pag-aaral. Tunay nga sa isang pag-aaral ay magsisimula kayo sa baba at kayo'y aangat at aangat at magtatagumpay, aking mga iniibig kong mga kapatid. Tunay nga ninanais ninyo ang tagumpay sa pag-aaral. At paano nga ba kayo magtatagumpay sa isang pag-aaral? Nasa sa inyo nga ba ang katyagaan? Nasa sa inyo nga ba ang tunay na kasipagan? Kaya nyo nga bang ibigay ang inyong panahon para sa dakilang Panginoon? Nang sa gayon, magkaroon nga kayo ng oras sa kanyang mga katotohanang pag-aaral. Aking mga iniibig kong mga kapatid, bitawan ninyo ang mga bagay na naririto nga sa kalupaan na ito sapagkat ang mga bagay na ito ang siyang maghihila sa bawat isa pababa at tungo nga dito sa sanglibutan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kaya nyo nga bang ibahagi ang inyong sarili para sa dakilang Panginoon? Ngunit kaya nyo nga bang ibahagi ang inyong oras para sa Kanya? Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway magkaroon kayo ng sapat na oras para sa dakilang Panginoon sapagkat ang oras nga na ito ay oras kung saan ikaw bilang isang mag-aaral ay nag-aaral nga sa katotohanan ng dakilang Panginoon. Kaya't hayaan ninyo ang inyong mga sarili na mag-aral sapagkat magbubunga nga ito ng tagumpay sa bawat isa. At papaano nga ba ninyo pagbubungahin ang pag-aaral ng dakilang Panginoon? Panatilihin nyo lamang ang iisang landas. Sapagkat dito nga sa sanglibutan na ito ay maraming mga landas na siyang madadaanan ng bawat isa, na makikita ng bawat isa. Ngunit, alin nga ba doon ang nararapat para sa ating mga sarili? Ako, at sa ating mga sariling espiritu, kung hindi nga ang landas ng katotohanan, ang landas ng kaliwanagan, na siyang tutungo nga sa tahanan ng dakilang Panginoon. Ninanais nyo nga na kayo nga'y makaparoon sa tahanan ng dakilang Panginoon. Kaya't ipakita ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon na karapat-dapat kayo sa kanyang tahanan. Karapat-dapat kayo sa kanyang biyaya at karapat-dapat kayo sa kanyang liwanag. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway ang kapayapaan ng siyang manatili sa inyo nang sa gayon ang pag-aaral ninyo ay patuloy ngang magtagumpay sapagkat
Hindi nyo nga matutupad ang isang pag-aaral kung wala ngang katahimikan sa inyong mga sarili, kung wala ngang kalinisan sa inyong mga sarili. Ako at sa inyong mga sarili, Espiritu, sapagkat kalinisan nga ang hinahanap ng kaitaasan, kalinisan ang tinatanggap ng kaitaasan, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't sa pag-aaral ninyo dito sa sanglibutan, ay unti-unti nga kayong nililinis nang sa gayon maging sapat na nga kayo sa tahanan ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat ang isang pag-aaral ay paglilinis nga sa bawat isa na siya ngang ipagpatuloy ng bawat isa. At dito ko sa inyo iniiwan ang pag-ibig at ang kapayapaan na siya ngang maghari sa bawat isa sa mapalad na araw na ito. At sa muli, ito ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at sa isang dakilang Panginoon, Juan Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito ang aking ibinabati sa bawat isang naririto, sa mapalad na araw na ito mula ngayon at magpakailan paman. Tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang ating dakilang Ama ay ginawa kayo ng upang sa gayon kayo'y tumagal. Tumagal bakit? Sapagkat ang inyong mga layunin sa kanyang kaharian, ito'y may kabuluhan, ito ay mahalaga at ito ay malaki. At tunay nga o aking mga iniibig na ang ating dakilang Ama sa kanyang katalinuhan, sa kanyang katurungan. Nakikilala niya nga at naway, makilala din ninyo ang inyong halaga sa kanyang kaharian. Kaya't ibigay ninyo ang inyong mga buong sarili sa inyong mga pag-aaral, sapagkat sa inyong patuloy na paglalakbay, unti-unti ang mga mata ninyo ay kanyang ibinubuksan sa kahalagahan at sa kabuluhan na mayroon nga sa landasin na inyong nilalakad. Kayo ay binigyan nga ng mga paanang upang sa gayon nito ay lakarin. Kayo ay binigyan ng Ama ng lahat ng upang sa gayon nito ay maunawain. Dahil tunay nga ang kanyang pag-ibig ang siyang nagahari sa bawat isa sa inyo. Kaya't sa pag-ibig na ito, gamitin ninyo ito ng upang sa gayon. Hindi lamang kayo nabubuhay dahil nga kayo ay nag-iiwas ng kamatayan, sapagkat naway kayo nga ay mabuhay. Bakit? Hindi para sa ating dakilang Ama. Huwag kayong matakot sa kamatayan sapagkat tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid na kayo ay iwawasak ng Ama ng upang sa gayon gawing bago. Kayo ay kanyang ipapatumba ng upang sa gayon muli patayo. Kayo ay kanyang bibigyan ng sugat ng upang sa gayon takpan ng mga ito ng bagong anyo. Bakit? Dahil tunay nga hindi kayo sapat sa kung ano kayo ngayon. Dahil tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid na nakikita ang ating dakilang Ama ang kabuluhan na mayroon kayo. At ito nga ay tinatakpan ng karumihan ng sanglibutan. Sa inyong bawat paglalakad rito, aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ng ating dakilang Ama ang karumihan na kumakapit sa inyo. Kaya't kayo ay pinapatumba, kaya't kayo ay niwawasak, kaya't kayo ay sinusunog, nang upang sa gayon ng kalumbayan na mayroon kayong naipon sa inyong patuloy na paglalakbay, gamit nga ng mga paa na narurumihan ng lupang ito na karapat-dapat niyang maglakad sa landasin ng kanyang kaharian, ay mapalitan niya ito ng kakulayan na mayroon sa kanyang kabanalan, sa kanyang pag-ibig, at sa kapayapaan na maidadala niya sa inyong mga puso. Kaya't huwag kayo matakot sa kamatayan, ni kayo ay matakot maibago ng ating dakilang Ama, sapagkat sa unang pagtahak ninyo rito sa landasing patungo sa Kanya, ay araw-araw nga kayo na ibabago
ng ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi nyo man ito nakikilala, hindi nyo ito kinakailangan makilala, ito ay mangyayari sapagkat ang mga batas ng ating dakilang Ama ay malawak. Ito ay mayroong bahagi sa lahat ng bahagi. Ito ay mayroong anyo sa mga bagay na may kabuluhan at sa mga bagay na maliit, sapagkat siya ang tagapaglikha ng lahat at siya ang nagdadala nga ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga anak, sa lahat ng mga tupang dumadaing sa kanyang harapan. Kaya tiabot ninyo ang inyong mga kamay, oo ay inyong mga maruruming kamay, sapagkat ito ay kanyang nilinisin. Ipakita ninyo ang mga maluluwang mata, sapagkat ito ay kanyang tatakpan. Tatakpan sa karumihan, sa apoy ng sanglibutan, at sa muling pagmulat ng inyong mga mata, kayo ay mapupunta sa kanyang kaharian. Ano ang inyong kinakailangan? Kung hindi pananampalataya, at saan ninyo nga ba nakukuha ang pananampalatayang ito, kundi nga sa pag-unawa, sa kapangyarihan na mayroon sa pag-unawa, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay madadala sa kapayapaan. Kayo ay binibigyan ng ating dakilang Ama ng kapangyarihan na ito, sapagkat paano nga kayo magiging kanyang kawangis hanggat maunawaan ninyo ang lahat ng bahagi ng sansinukob at higit pa nga. Kayo ay kanyang nalikha ng upang sa gayon bumalik sa kanya, at kayo ay makakabalik lamang muli sa kanya kung tunay nga ang inyong kalinga sa kanya ay mabuo. Kaya't kayo ay magpatuloy ng inyong mga pag-aaral ng buong puso. Ibigay ninyo ang inyong buong sarili rito, ang inyong buhay, ang inyong bawat hininga, ang bawat pagtibok ng inyong mga puso, sapagkat ang mga ito ay binigyang karapatan mangyari ng upang sa gayon magsikatuparan nga ang bahaging ito. Ibigay ninyo ang inyong buong sarili sa pag-aaral, at naway nga sa pag-unawa ninyo sa sansinukob, sa bawat bahagi ng mga ito, ay kayo'y lumapit sa ating dakilang Ama. Bakit? Ang bawat pag-aaral na nanggagaling sa Ama, ito ay isang maliit na bahagi niya. Sa bawat libro na inyong binubuksan na pinangalan nga sa ating dakilang Ama, ito nga ay isang daan, isang hakbang sa patuloy na pag-uunawa sa mga paraan at sa mga gawa ng ating dakilang Ama, kung paano gumagalaw ang kanyang kaisipan, puso at kalooban, at kung paano nyo nga ito maaaring maunawaan. Bakit nga ba naging kapangyarihan ang pag-uunawa? Sapagkat sa pag-uunawa, o aking mga iniibig na mga kapatid, makikita ninyo ang lahat. Makikita ninyo ang mga batas na gumagabay sa lahat at bawat isa sa mga inyo na hindi nyo man nakikita. Tunay ang kapangyarihan ng ating dakilang Ama ay dumadaloy sa lahat at bawat isa sa inyo. Nang kayo'y magkaroon ng pag-uunawa, ito ay buo ninyong makikitang dumadaloy sa lahat at bawat bahagi. Kung ito nga ay inyong makita, o aking mga iniibig na mga kapatid, doon nyo nga rin makukuha ang kapangyarihan na ito. Sa kung ito ay maunawaan ninyo, sa kung ito ay makita ninyong dumadaloy sa lahat at bawat isa sa inyo, ay maaari nyo itong kunin. At saan nyo nga ba maaaring magamit ang kapangyarihang ito, kundi sa patuloy na paglilingkod para sa ating dakilang Ama, sapagkat hindi lamang ito na ipapakita sa lahat at bawat isa. Ang pag-uunawa hindi lamang nabibigay sa mga siyang hindi maaari. Ito ay nabibigay sa may pananampalataya. Ito ay mabibigay sa mayroong pagmamahal sa Ama. At ito ay nabibigay lamang sa mga nagpangako sa ating dakilang Amang magpapatuloy nga kayo ng inyong mga landasing maging malinis muli at lumingkod sa kanyang harapan. Kaya't kayo'y naririto sa aking harapan, ng aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kayo'y nagpangako sa Ama na kayo'y muling magiging malinis, na kayo ay magpapatuloy ng inyong mga landasin. Kaya't kayo'y binigyan nga ng kapangyarihan, kayo'y binigyan ng karapatan, kayo'y binigyan ng mga paraan na magkaroon
ng pagkaunawa, hindi lamang sa mga bahagi ng sanglibutan sapagkat sa mga bahaging mayroong kabuluhan. At ano nga ang mga ito kundi ang kabanalan, kundi ang kanyang kaharian, at kundi ang bawat isa sa mga pag-aaral na nanggagaling sa Ama. Unawain ninyo ang Ama at unawain ninyo nawa ang inyong mga sarili, sapagkat ang mga pag-aaral na ibinibigay ng ating dakilang Ama sa inyo ay kinikilala nga kayo, sapagkat ito nga rin ay isang paraan ng upang sa gayon maunawaan ninyo ang inyong mga sarili, ng upang sa gayon mabuklat ninyo ang inyong mga sarili ng katulad sa libro at mabasa ng buo, maunawaan ng buo, sapagkat ito ay inyong kinakailangan gawin, makilala ang inyong mga sarili, ng upang sa gayon mabigyan ninyo ng buo kung ako ang ating dakilang Ama. Sapagkat ang inyong kabuuan, ito lamang ang magiging kasapatan sa harapan ng ating dakilang Amang, dakilang dakila. Kaya't magpatuloy kayo sa inyong mga pag-aaral. Magpatuloy kayo sa pag-uunawa ng inyong mga sarili. At tunay nga kayo yung mga banal, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa panahong maunawaan ninyo ang bawat pag-aaral na ibinababa ng ating dakilang Ama sa inyo. At tunay nga kinikilala ng ating dakilang Ama ang mga bahaging banal na namumuhay sa inyo. Ito ay kanyang nakikita, kaya't kayo ay muling binubuksan niya sa pag-aaral na ito. Ito ay nakikita niyang nagkakabunga, at ito ay nakikita niyang nakatanim ng naghihintay na para sa tag-ulan ng upang sa gayon umusbong. Kayo ay minamahal ng ating dakilang Ama. Kayo ay kanyang binibigyan ng kanyang pag-ibig. Kayo ay kanyang binibigyan ng kanyang awa. At kayo ay binibigyan ng pagkakataong magpatuloy ng inyong mga landasin. Tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid, na sa bawat oras na kayo ay narito, kayo ay nabibigyan nga muli ng bagong pagkakataon. Sa bawat oras na kayo ay narurumihan, kayo rin ay muling nabibigyan nga ng pagkakataong malinis muli. Nakikita ng Ama ang inyong kahinaan, at sa kanyang pag-ibig sa inyo, kayo ay kanyang kukunin muli at muli ng upang sa gayon linisin at tanggalin ang mga bahaging nagsisilbing karumihan at kabigatan sa inyong mga puso at kaluluwa. Kayo ay kanyang kawangis, ito ay katotohanan, sapagkat kung hindi kayo kanyang kawangis ay hindi kayo bibigyan ng pagkakataon. Kung hindi kayo kanyang kawangis ay tunay nga ang mga kaaralan ng ating dakilang Ama, hindi ninyo maaaring maunawaan. Tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, na sinasabi ko sa inyo, na ang ating dakilang Ama, siya ay tubig alat, siya ay tubig dagat. At tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo rin ay tubig dagat. Kaya't kayo ay maaaring makipagtipon sa harapan ng Ama. Kaya't kayo ay maaaring kumuha ng mga bahaging nanggaling sa Kanya. Sapagkat tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid, ang kaalatan ng ating dakilang Ama ay hindi ito maaaring magunawa sa tubig na nanggagaling sa sanglibutan. Hindi ito makakahalo. Walang anyo ng pagkakaunawa ang mangyayari, at tunay nga may kakaroon ng pagkakahati-hati. Kaya't kayo rin ay magkaroon ng pagkakahati-hati sa inyong espiritu at sa inyong laman. Kayo'y magkahati sa inyong tunay na ako at sa kasuotan. Huwag nawa ninyo iiwan ang inyong mga sarili sa pag-uunawa na ang laman ninyo ay isang bahaging karapat-dapat na kakapitan. Huwag nawa kayo maiwan sa kaunawaan na ang sanglibutan ay mayroong kapangyarihan sa inyong mga puso, sa inyong mga kalooban, sa inyong mga kaisipan. Dahil tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid,
hindi nga karapat dapat na kayo ay makipaghalo sa tubig ng sanglibutan. Naway ang kaalatan ng ating dakilang Ama ay maihalo ninyo sa inyong mga sarili, sapagkat hindi nga kayo magiging dagat, hindi nga kayo matatawag isang karagatan, hanggat kayo ay magkaroon ng kaalatan, hanggat hindi nga kayo magkaroon ng asin sa mga tubig na dumadaloy sa inyong mga sarili. Hindi ba't ito ang katotohanan? Kaya't naway ang asin ng ating dakilang Ama ay mapas sa inyo, at ito ay magamit ninyo sa inyong mga paglalakbay, nang upang sa gayon ang dagat ninyo ay maisama sa karagatan ng ating dakilang Ama, sapagkat ito ay inyong mga tadhana, lahat at bawat isa sa mga inyo. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan nga, ito ay ang aking iniiwan at ito ang aking ibinabati sa lahat at bawat isa sa mga inyo. Ako ang iyong kapatid sa isang katotohanan. Apostol Lucas. Paalam. Sumainyo ang liwanag at ang pagpapala ang inihahandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Bawat isa sa inyo ay handog ng dakilang Panginoon na sa Kanya'y nagmula. Bawat isa sa inyo ay tunay ngang nanggaling sa Kanyang mga salita, na sa pamamagitan ng Kanyang hininga, bawat isa sa inyo ay tunay na inilagak sa sanglibutang ito upang ang inyong mga espiritu ay makakilala. Ang inyong mga sarili ay tunay ngang magkaroon ng isang kabuuan sa inyong mga pagkatao na kailanman ay hindi na nga kayo lilingon pa sa mga bagay na karapat-dapat, na kailanman ay hindi na nga kayo magbibigay pa ng kadahilanan sa inyong mga pagkatao sa sanglibutang ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, dito nga kayo ibinigay sa sanglibutang ito upang mag-aral, upang sa inyong mga sarili tunay nga ninyong kakitaan ng pagbabago ang inyong mga pagkatao, upang sa inyong mga sarili kayo nga'y tatapak sa karya ng dakilang Panginoon ng mayroong kalinisan, ng mayroong kabutihan sa inyong mga puso, na sa pamamagitan nga nito kayo'y muling tinatawag ng dakilang Panginoon upang mag-aral, upang sa inyong mga pagbabahagi kayo ay maging karapat-dapat at muling makabalik sa Kanyang tahanan. Hindi baga ito ang ninanais ng inyong mga pagkatao? Hindi baga ito'y patuloy sa inyong pinaalala na sa pamamagitan ng inyong pag-aaral kayo'y makabuo ng bahagi ng para sa Panginoon, na sa maliliit na salita na sa inyo'y binibigay, tunay nga ang inyong mga sarili kakitaan ng isang kahandaan upang sa kaharian ng dakilang Panginoon kayo ay tunay na makatikim ng Kanyang pagkain at ng Kanyang handog. Mga minamahal na mga iniibig na mga kapatid, tunay ng bawat isa sa inyo ay hinahalina na patuloy kayong magsipag-aral, na patuloy nga ninyong alalahanin sa inyong mga pagkatao, bakit nga kayo naparito sa sanglibutang ito? Bakit ninyo binibigyan ng panahon ang mga sandaling ito ng inyong mga buhay na mabuo at higit na lalo magkaroon sa bawat isa sa inyo ng katatagan sa inyong mga sarili, na hindi lamang ninyo kakakitaan ang bahagi ng dakilang Panginoon sa mga bagay na inyong mga pangangailangan, bagkus ito'y kakakitaan ninyo sapagkat nangangailangan ng inyong mga espiritu na makakilala ng Kanyang salita, na makabuo sa inyong mga salita ang bawat gawa na ibinabahagi ng dakilang Panginoon, na sa inyong mga murang gulang, kayo ay tunay na binibigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon makakita ng Kanyang kaharian. Mga iniibig na mga kapatid, sa patuloy na pag-aaral ninyo sa sanglibutang ito ba ang ninanais ng inyong mga puso? Dito nyo ba binibigyan ng masigit na panahon ang bawat paggawa ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon,
na hindi na nga kayo tatapak pa sa sanglibutan ng mayroong kadumihan, bagkus ang bawat pinapaalala sa aking mga iniibig na mga kapatid ay ang tunay na karunungan ng dakilang Panginoon na kailanman ay hindi na nga sa inyo malilimutan pa at mawawaglit ng inyong mga pagkatao. Na sino man sa kanya'y sumumpa, sino man sa kanya'y nagbitaw ng mga salita ng mga pangako, tunay nga ninyong gaganapin ng buong puso at buong pagkakataon sa inyong mga buhay, na sino man sa Kanya ay tunay na nanampalataya sa Kanyang kahabagan, tunay nga kayong bubuksan at bibigyan ng pagkakataon sa kaharian ng dakilang Panginoon upang makakilala ng Kanyang pangalan. Ito nga ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay. Ito ang sa inyo'y patuloy na itinuturo na bagamat ang inyong mga sarili patuloy sa pagkakamali, narito ang isang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Patuloy kayong binibigyan ng buhay. Patuloy kayong binibigyan ng mga salita ng buhay na sa inyo ay tunay na pinagkakakilanlan sa mga bagay na sa inyo ay ipinapakilala. Mga iniibig na mga kapatid, anong uri nga kayo ng mga mag-aaral? Na sa paglalakbay na ito, nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili na naghahandog ng mayroong katapatan, na naghahandog ng mga bagay para sa Kanya, na inihahandog ng mayroong kabanalan ang inyong mga pagkatao sa Kanyang harapan, na hindi na nga kayo pagsisinungalingan pa ng mga bagay sa sanglibutang ito, pagkus ito'y inyong gagamitin ang buhay na ito, ang sanglibutan na sa inyo'y pinagkatiwala sa harapan ng dakilang Panginoon upang ang Kanyang mga gawa ay tunay na mabuhay sa inyong mga pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, gaano nyo nakikita ang inyong mga sarili bilang isang tagahandog sa Kanyang piging? Na kung kayo ay tunay na patitikman ng Kanyang bahagi, makikita ba ninyo ang kaibahan ng mga bagay sa sanglibutang ito at mga bagay na sa inyo ay tunay na pinaalala? Makikita ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo'y tunay na naglalakad sa harapan ng dakilang Panginoon ng mayroong katapatan, na ang inyong mga gawa ay tunay ngang pakakaisipan ng aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat bagamat ang buhay na ito ay tunay na nagtuturo, maging isa nga kayong mainam na mag-aaral, maging isa nga kayong buong mag-aaral na inihahandog ninyo ang inyong mga pagkatao, hindi lamang sa mga sandaling ito ng inyong mga buhay, bagkus ang inyong mga pagkatao ay tunay ng hawak ng dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman ninyong ito ang karapat-dapat at ito ang inyong ninanais sa inyong mga puso. Mga iniibig na mga kapatid, sa buhay na ito, tunay ngang mapaglaro. Ngunit ang bahagi ng dakilang Panginoon na sa inyo itinitindig at ipinagbibigay katiwala ay tunay ngang ibinibigay sa inyo ng mayroong kabuuan, ng mayroong pagbabahagi sa inyong mga sarili, at higit na lalo kailanman ay hindi nagkukulang. Ito ang inyong hatid sa inyong mga pagkatao. Ito ang inyong makita at mabuhay sa inyong mga pagkatao, na sa pamamagitan ng buhay na ito, hindi na nga kayo magsasayang pa ng mga sandali, sapagkat ang inyong mga sarili ay patuloy nyo nang inihatid sa harapan ng dakilang Panginoon ng mayroong katapatan. Humayo nga ang bawat isa sa inyo. Makita ninyo sa inyong mga pagkatao na hindi lamang kayo lumalakad sa buhay na walang kabuluhan, bagkus sa inyong mga sarili kayo ay tunay na susunod at gagawa ng mayroong kabanalan. At muli ngang makababalik ang bawat isa sa handog na ipinangako ng dakilang Panginoon. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay sa pangalan ng aking dakilang Panginoon. Apostol Pablo, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa sa lahat ng mga minamahal ng gumagawa ng kabutihan sa harap ng Panginoon.
na sa oras na ito, malaya kayo na gumawa ng kabutihan sa harap ng Panginoon sapagkat kayo ay namamalagi sa buhay na walang hanggan. Mga iniibig na mga anak, nasa inyong mga puso't damdamin at kalooban ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus upang kayo ay manatili sa pag-ibig at pag-asa ng buhay. Kayo'y namamalagi sa panatang ipinagkakaloob sa inyo sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang Ama ang banal na Espiritu. Na sa oras na ito, ang Panginoon ay namamalagi sa inyong mga puso. Binibigyan kayo ng mga pagkakataon upang inyong siya sa atin, ang inyong mga sarili, na ang lahat ng binababa sa kapatagang lupay, inyong maunawaan, maintindihan ang lahat ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang bawat isa, ang pag-ibig na babanggit sa inyong mga puso, pag-ibig na walang hanggan, ay nagbibigay sa inyo ng maraming biyaya na kung paano ninyong kinakamtan na ang salita ng Panginoon ay namamalagi sa inyong puso, damdamin at kaloob. Manatili nawa kayo sa kapayapaan. Manatili kayo sa kabutihan. At manatili kayo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Na ang lahat ng ito pinapaalam sa inyo na ang salitang pinapalaganap sa bawat isa inyong siyasatin ang inyong mga sarili kung ano ang kahalagaan sa bawat isa sa inyo sapagkat napakasarap ang tumatanggap ng salita ng Panginoon na laging pumapatnubay sa inyong mga puso. Laging nagbibigay sa inyo ng kaganapan upang ito ay inyong matunghayan na ang salita ng Panginoong Hesukristo inyo itong nauunawaan sa araw-araw. Hindi lamang sa araw ng linggo, kundi siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili-sarili. Sapagkat ang Diyos ay nagpapalaganap ng kabutihan at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo upang ang lahat ng inyong pinag-aaralan at kinakamtam sa inyong mga buhay ay maghari nawa sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. At inyo itong isabuhay sa araw-araw upang manatili sa inyo na ang salita ng Panginoong Hesukristo ay namamalagi ng pagpapatotoo sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng kaalaman upang tunghayan ninyo sa bawat puso kung ito nga ay talagang totoo ang ibinababat, pinapalaganap sa inyong mga buhay. Lalong-lalo na sa araw na ito, manatili kayo sa kabutihan. Manatili kayo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang nakakaalam ang lahat ng inyong ginagampanan, ginagawa sa araw-araw.
lalong-lalo na sa araw na ito. Mga iniibig na mga anak, huwag ninyong ipagpapaliban ng lahat ng ibinababa ng mga banal na Espiritu Santo ay siyang tunay na inyong mapag-aralan kung paano ninyo matunghayan ang pagpapatutuo ng Panginoon sapagkat napakasarap ang tumanggap ng mga salita ng Diyos upang ito'y inyong siyasatin ang inyong mga sarili-sarili kung ito na nga ay totoo. Magpakatotoo kayo. Isabuhay ninyo na ang Panginoon ay buhay sa inyong mga puso upang kayo'y tulungan sa lahat ng inyong mga kinakailangan sa araw-araw ninyong buhay. Magpakatatag kayo. Huwag ninyong gagawin biro na ang salita ninyong binibigkas sa harap ng Panginoon ay kayo ang binibigyan ng pagkakataon upang suriin ang lahat ng salita na pinapalaganap at ibinababa sa inyong kalagitnaan sapagkat ang Panginoon ay namamalagi sa inyong mga buhay. Tuklasin ninyo ang salita sa Juan 3:16. Makibasa. Sabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magpuri kayo at magpapasalamat. Sa oras na ito, sa pamamagitan ni Apostol Juan Bautista, ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa man. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Katotohanan nga ng pag-aaral na ginagalawan ng bawat isa ay bahagi ng kanyang paglilinis sa mga karunungan na kanyang natutunan sa kanyang pamumuhay sa sanglibutang ito. Na kung papaano ibinaba ng kaitaasan ng kanyang karunungan, naroon ang pagtatalong sira ng isang tao sa bahagi na kanyang nakamulatan sa sanglibutang ito. At ang bahagi din na kanyang itinatapak sa patruan ng buhay ay kanyang sandigan upang kanyang maunawaan ang lahat na kanyang natatanaw ay hindi magdadala sa kanya sa kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang salita ng Ama, ang kanyang ebanghelyo, ang siyang tunay na magdudulot ng kapayapaan sa bawat kaispan, damdamin at kalooban sa mag-aaral ng kanyang patruan. Kaya taking mga iniibig, kung bakit kayo'y patuloy na pinapaalalahanan ng kabatlayaan, na huwag kayong magmamaliw sa inyong pakipag-aral sa patruan ng dakilang Panginoon, upang ang inyong mga puso ay manatili sa tama, na hindi kayo paparoon sa kagayakan ng sanglibutang ito, kung hindi ang inyong kabuuan ay mananatili sa kagustuhan ng dakilang Ama, kung papaano kayo tinuturuan ng kaamuan ng pag-ibig, ay dumuon ang kagustuhan ng inyong kabuuan
sa inyong espiritu, sa inyong laman ay maging kaisa ng dakilang Panginoon sa kanyang layunin. At ang isip na nagpipingkian manatili sa kapayapaan, sapagkat nalalaman ninyo ang lahat ng bagay ay ayon sa katwiran ng dakilang Diyos. At kung bakit kayo ay binibigyan ng danasin, sapagkat ito'y tulad sa apoy na lumilinis at nagtatanggal sa inyo ng mga bahaging hindi karapat-dapat upang lumabas ang tunay na kinang ng inyong mga espiritu. At ang bahagi ng Panginoon ang siyang manatili sa inyo, upang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay maging iisa lamang ang maging adhikain. At ito'y gumawa sa sakahan ng dakilang Ama. Magtanim ng mabuting bukid, magpalago ng halaman, na magiging isang puno at makapagbigay ng buhay sa salita ng Panginoon, na kung sino man ang nahahapo ay dito ay makapagpahinga. Naway ito ang maging layunin ninyo, aking mga iniibig. Hindi ang mga bahaging umaagaw sa inyo, sa inyong mga katungkulan. Kung hindi manatili kayo sa lubid ng buhay, na sa inyo itinali ng kaitaasan, upang huwag kayong maligaw, kung hindi kayo nakakapagpatuloy sa inyong gampanin, at sa bawat paglakad ng inyong mga paa, ay patungo sa dambana ng Diyos. At ang bahagi ng inyong kaisipan ay doon lang din patutungo, upang ang inyong mga sarili ay manatili sa tamang daan at makagawa kayo ng bahaging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang siyang maghari ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Apostol. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang katotohanan na ibinibigay sa lahat at bawat isa, upang hindi nga ninyo masabi sa inyong mga sarili na kayo ay bulag, upang hindi nga ninyo masabi sa inyong mga sarili na kulang ang ibinibigay sa inyong mga pag-aaral, upang ang bawat aralin na sa inyo ay pinagkakaloob ay buo, sapat, upang inyong ang matanggap at inyong malasap at madama ang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Na kayo, mga iniibig na mga kapatid, sa mahabang panahon na kayo ay naririto sa sanglibutan, masasabi nga ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay naging saksi ng katotohanan? Na kayo ay napatotohanan ng biyaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Na kayo, mga inibig na mga kapatid, ay hindi na nga kayo tulad sa isang taong lumalakad sa kadiliman sapagkat daladala ninyo ang liwanag. Ganito nga kayo nilalarawan, mga inibig na mga kapatid, tulad ng isang ilawan. Sapagkat kung kayo ay mayroong isang ilawan, katotohanan nga ang aking sasabihin, na kailanman na hindi kayo mapapahamak, kailanman na hindi nga kayo
pagkukulangin ng dakilang Panginoon sa lahat ng bagay. Sapat ang inyong kakayanan upang kayo ay lumakad ng matuwid. Kayo ay magpakabuti. Kayo ay magkaroon ng kaisahan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit kung kayo ay tulad sa mga tao na lumalakad sa kadiliman, ano nga ba ang kahinatnan ng isang taong hulag? Lalo't higit siya sa kanyang sarili nasa kadiliman. Katotohanan nga ding aking sasabihin, tulad nga kayo sa isang tupa na walang pastol. At dito nga kanya-kanya nga ang lakad ng bawat tao, kung saan niya iniibig, kung saan niya idinadala ang kanyang mga paa, kung saan maabot ng kanyang mga kamay. Katotohanan ng aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, hindi sapat ang kakayanan ng tao upang iligtas niya ang kanyang sarili mula sa kapahamakan, upang siya ay maiahon sa bahagi ng kalagayan ng sanglibutang ito, upang maiangat niya ang kanyang sarili sa paanan ng dakilang Panginoon. Maliban kayo sa inyong mga sarili ay tunay na kumakapit sa tunay na puno ng ubas. Wala nga kayong magagawa kung kayo ay hindi nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Ito ang bahagi na sa inyo pinagkakalob, mga inibig na mga kapatid, na ang tao sa kanyang sarili, bagamat matalino, bagamat naririto, nalalaman niya ang pakikipagkapwa-tao. Nagkakaroon din naman siya ng kabaitan, kaamuan sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kaibigan, hanggang doon sa kanyang ninanais na bigyan ng kagandahang loob. Ngunit ang kagandahan nga ba ng inyong mga sarili, ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ay sapat upang tanghalin kayo na nagtagumpay sa dambana ng dakilang Panginoon. Ito nawa ang inyong hangarin, mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong mga pagsisikap ay hindi lamang sa bahagi na magdadala sa inyo dito sa sanglibutan na paulit-ulit na kapanganakan. Bagkus kayo ay lumalakad ng may direksyon, ng may kabigatan ng inyong mga paa, sapagkat nalalaman ninyo kung saan kayo patutungo. Sapagkat nalalaman ninyo ang layunin ng inyong mga espiritu. Sapagkat dito ang inyong mga kaakuhan ay inyong unang nakikilala ang inyong mga sariling bahagi ng dakilang Panginoon. Kayo mga inibig na mga kapatid, magpakatatag nga kayo sa pakipag-aral, sapagkat ang inyong mga natatamo ay tulad pa lamang sa isang butil na itinatanim sa inyong mga pagkatao, at ang inaasahang bunga ay hindi pa nakikita ng kaitaasan. Ang bahagi ng kapakinabangan ay hindi pa nga nalalasap ng inyong mga kapatid, ni hindi nga ninyo nakikilala ang inyong mga sarili sapat upang maihayag ninyo sa inyong mga sarili na ako ay lumalakad sa katotohanan at hindi ako pasisinungalingan ng mga bagay o tinig na aking naririnig sa aking kapaligiran. Ganito nga ba kayo mga iniibig na mga kapatid? Nahaharuyo pa rin ba kayo sa mga inyong naririnig? Kayo ba ay natutukso pa rin sa mga bagay na inyong nakikita sa inyong kapaligiran? Nanghihina pa rin nga ba ang inyong mga pananampalataya upang ang kasalanan ay pumasok sa inyong mga puso? Huwag nawang mangyari, mga inibig na mga kapatid, sapagkat ang Diyos sa kanyang karunungan at kanyang katwiran ay patuloy na bumabahagi hanggang doon sa naaabot ng kanyang mga mata, ng isang liwanag na patuloy na tumatanglaw sa bawat isa na naririto at hanggang doon sa mga hindi nakikita at nakikita ng tao. Mga inibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy nga ng inyong mga pag-aaral, patuloy nga ninyong hanapin ang dakilang Panginoon sa bawat kanyang pag-ibig na ibinibigay sa lahat at bawat isa. Sa paggising ninyo sa umaga, sa paglakad ninyo sa maghapon, hanggang kayo ay naririto at kayo ay pinapasok sa paaralan. Hanapin ninyo ang kagandahang loob ng dakilang Panginoon. Patuloy nga kayong magpasalamat
sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi nagwaglit ng kanyang mga kamay, ni nag-urong ng kanyang mga kamay sa lahat at bawat isa, sapagkat kayo ay binibigyan at patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng kaitaasan upang sa bawat pagkakadapa ng lahat at bawat isa, na bagamat kayo ay nasa kadiliman, patuloy kayong ibinabangon ng kaitaasan upang lumakad muli sa tamang daan. Mga iniibig na mga kapatid, manampalataya nga kayo, hindi lamang sa pananampalataya sapagkat natutupad ang inyong mga kahilingan, sapagkat nagagawa ninyo ang mga bagay na ninanais ninyong maisagawa sa inyong buhay, kundi kayo ay nananampalataya sapagkat nalalaman ninyo na ang Panginoon ay pag-ibig. Ang Diyos ay patuloy na magkakaroon sa inyo ng bahagi, ang inyong tinatawag na isang espiritu ng katotohanan na sa inyo ay patuloy na nagpapatuto at tumatawag at nagkakaroon ng isang tinig, maliit na tinig na patuloy na sumisigaw sa lahat at bawat isang gumawa ng kalooban ng dakilang Ama. Naririnig nga ba ninyo ang tinig ng inyong mga espiritu? Naririnig nga ba ninyo ang kabuuan na isinisigaw ng inyong mga espiritu? Kung papaanong ninanasan niya na siya rin sa kanyang sarili, bagamat isang butil, ay magkaroon ng ilawan na magbibigay sa inyo ng gabay. Upang sa bawat naliligaw ng landas, hindi nga ninyo masasabi na kayo ay binulag ng panahon. Hindi nga rin naman ninyo masasabi sa inyong mga sarili na kayo ay pinabayaan. Bagkus naririto ang kaitaasan ay patuloy na gumagabay tulad sa isang maliit na butil ng liwanag na sa inyo ay nakatuon. Mga iniibig na mga kapatid, ang katotohanan na sa inyo ay pinakikilala ay hindi lamang sa bahagi ng katotohanan na inyong matatanggap sa inyong mga sarili, kundi ang katotohanan ay bahagi na nagbibigay sa inyo ng aral. Bagamat masakit, bagamat ito ay tulad sa isang pagdurusa ng isang tao, ngunit kung ito ay inyong matatanggap at mailalagay sa inyong mga puso at inyong ang matututunan na mapag-aralan sa inyong mga sarili, ang katotohanan ng siyang magbibigay sa inyo ng gabay patungo sa dakilang Panginoon. Ang karunungan ng kaitaasan ay ang katotohanan. At ang karunungan ng sanglibutan ay bahagi ng isang kasinungalingan sapagkat ito ang bagay na patuloy na magbabago sa bawat agos ng panahon, sa bawat dikta ng tao, sa bawat pagbabago na sa inyo ay pinagkakaloob, manatili nga kayo sa isang tunay na puno ng ubas sapagkat ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang magbigay ng halimbawa, upang maituro sa lahat at bawat isa na ang kanyang nilalakaran ay ang bahagi ng isang uri ng katotohanan na kanyang nilakad at patuloy na binabaka sa kanyang sarili at dito siya ay nagtagumpay. Ngayon nga mga iniibig na mga kapatid, magbigay nga kayo ng panahon sa bawat pag-aaral sapagkat ang tao ay nagbigay na ng sapat na panahon dito sa sanglibutan. Kailan nga kayo mga iniibig na mga kapatid ay magkakaroon ng isang tunay na pagbabago, ng isang tunay na pag-aaral sa inyong mga sarili na anuman ang bagay na inihaharap sa inyo ng sanglibutan ay hindi nga kayo madadapa at hindi nga rin naman kayo lilingon sa inyong mga kapaligiran bagkus kayo ay patuloy na nakatuon sa liwanag na inyong dapat lakaran. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi ng sa inyo ipinagkakaloob mula noon hanggang ngayon at magpakailan pa man, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.